Itong alay kong harap para sa dala, walang kasing ganda ang roses ng kalimuya. Kung nanais kita, tadhanang papanggandang di hayaan mawala. Nangitangis ng pagsasama na sana, basta di dalawa ako na lang ang natira. Piling kong kailan na maririnig pa ba ang kahangin mag-isa, kahit wala ka na. Apo, ano ba yung hinahanap mo at kanina ka pa riyan? Tungkol po ito sa assignment na sinasabi ko sa inyo la. Ay nako, bukas mo na yan gawin at maaga pa tayo bukas sa simbahan. La, malapit na po kasi deadline nito, kaya kailangan ko pong gawin. Ay nako kang bata ka, bakit ngayon mo lang ginagawa? O siya sige, pagkatas mo riyan, matulog ka na ha? Sige po, Lala. Ang ingay naman ng mga tao na to. Teka, bakit? Parang bumalik ako sa nakaraan. Dora, madali ka. Nandun na daw ang pare. Sandali, kapit mo na. Opo, inay. Halina kayo, Pasyano, Olivia, Narcisa, Lucia at Maria. Magandang araw po, Padre. Magandang umaga rin sa inyo. Kompleto na ba kayo lahat? Maaari na ba tayo magsimula? Opo, Padre. Sige. Mga magulang, ginatanggap niyo ba ang sakramento ng binyag? Walang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ikaw, si Jose, anak ni Teodora at Francisco, ay binibigyan ko sa ngalan ng Simbahang Katoliko. Walang anuman. Napakaganda niyang anak, no? Higit pa sa kanyang sasalaki na kanyang ulo. Alagaan niyo ng mabuti, ha? Balang araw, magiging isang dakila siya. O, sige. Mauna na ako at may gagawin pa ako, ha? Salamat naman sa Diyos. Ay nako kang bata ka, pumarito ka't oras na para mag-aral. Pepe? Di ba ako yun?
loving him forever, and without really entering his word. I'm glad whenever I can share his laughter, the funny little boy, slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling it is slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in his mind each time I think I'm close to knowing? He keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Buenos dias a todos! Narito na ang inyong bagong kamag-aral. Siya ay si Jose Rizal. Buenos dias, Padre. Indio, walang lugar sa paaralang ito. Ang mga Indio na katulad mo ay may kalalagyan din balang araw. Tatapak-tapakan naman ng mga Kastila, stupidong Pilipino katulad mo! Pwe! Hindi ko talaga maintindihan bakit pilit pa nag-aangad-angad ako sa mga Indiong kagaya ninyo. Sadyang wala namang kakayahan ng mga utak nyo para mag-aral ng mga inaaral namin. Wala kang lugar sa paaralang ito, yan ang itatak mo sa kokote mo! Merda, sino ang batang ito? Sino ka? Mukha isa ka ring Indio. Andito ko marait ka sa mga kapwa mo negro? Huwag na kayo magsayo ng oras mo, pinapatawag na tayo ng mga padre. Sir, kasi pinapatawag kami ng mga private. Hindi ang utak nila. Yan mo't mayaro din sa pari. Bata na paano ka? Duguan, luhaan, nasaktan, suga, tanong kamay. Hindi alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na pilit-pilit ng kamatayan? Oh, hindi ka nag-isa. Huwag hahayaang magaya sa iba. Kawalang sala. Halika na't tuklasin ang mundong puno ng isipan. Lola? 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 La? Pepe, Diyos mio kang bata ka. Ano ba't kanina mo pa ako tinatawag? Nag-aalarm na kanina pang cellphone mo. Ay, opo, sorry po, La. Bakit ka pawis na pawis? Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Wala po, La. Masamang panaginip lang po. O siya, sige, maganda ka na. Pepe, halika na rito. Nakahanda ng merienda mo. Opo, La. O, ayan, kumain ka na. Salamat po, Lala. Kamusta ang iyong takdang aralin? Ginagawa ko na po, La. Kaya lang po, nang mag-search po ako sa internet ay napakaraming komento na si Rizal daw po ay matingid sa babae. Oo. Oo, Apo. Marami ang nagsasabi na matinik sa babae si Rizal dahil magaganda ang salitang kanyang sinasabi. Kaya naman nakakabihag siya ng madaming babae. Alam mo ba na 13 ang babae sa kanyang buhay? Talaga po, La? Sino-sino naman po sila? Unang-una ay si Julia. Mukhang may isang nobela na naman ako natapos basahin. Ano kaya ang may gandang binibini? Ang dalagita ay walang kamalay-malay na ang bayani ay natamaan na sa kanyang kagandahan.
Julia, tara na at magmadali ka. Kanina ka pa hinahanap ni Inay. Sandali! Julia! Binibini! Iyon ang una at huli nilang pagkakataon na nagkita. Ngunit siya ang pinakaunang babae sa buhay ni Rizal na bagaman sa maikling panahon niya lang nakita at nakausap, tumatak naman ito sa puso't isipan niya. Hoy, si Rizal po palang naka-imbento ng love at first sight, no, La? Sino naman po ang kasunod? Si Segunda Katigbak, isang primera klaseng Pilipina. Kaibigan nito ng kapatid ni Rizal na si Olympia at nakilala niya to dito. Nagpamalas naman ang bayaning matinik sa kababaihan. Bagamat sa kaalaman ni Rizal na pinangako sa ibang lalaki ang dalaga, patuloy niya pa rin itong niligawan. Kahit na alam niya sa dulo nito, siya ang uuwing talunan. Segunda, parte ko lang. Pasensya ka na, Rizal, ngunit hindi kayo matatanggap. Dami pang gustong sabihin, ngunit wag na lang muna. Hintayin na lang ang hangin, tanayin ang salita. Huwag mo akong sisihin, mahirap ang tumaya. Antay ako kahit kung Rizal, sige na, umuna ka na para makabalik at makapagpahinga. Ibig lang kapag handa na, di na lang kung trip-trip lang naman. Ito ang pinakaunang tinig sa puso ni Rizal. Siya ay naghanap siya ng dalagang makakagamot sa nagdurugo ng puso. Siya ay mas kilala sa katawagang Miss L, isang guro na gumabay kay Rizal sa pag-aaral niya ng Espanyol. Si Miss L ay huli na para sa kanilang talakayan sa araw na yon. Kaya siya Rizal, ay handa ka na ba sa nagmamadali atin? na, ngunit sa gulat niya ay nakita niyang Miss L! pinagmamasdan ni Rizal ang larawan ni Segunda. Hindi lingid sa kaalaban ng binibining ito na siya ay isa lamang panakip sa butas. Ngunit hindi niya akalain na masakit pa rin masaksihan na siya ang naroon, ngunit iba ang tinutubok ng puso ng lalaking kanyang minamahal. Hindi na lang, pinilit pa, wala rin pagtutunguhan kahit sabihin ko pang mahal kita. Ikot dayaya mo't nagmumukmok, hindi ko pa yata kaya pa labanan ng damdamin ko. Iba mo lang pala ako. Kawawa naman po pala si Miss L. At hindi doon natatapos ako. Matapos mabunot ang tinik sa puso ni Rizal mula kay Segunda, hindi naman natakot ang bayani na umibig muli. Kaya lang, apo, Bakit po, La? dalawa kasi ang pinagsabay niya. Si Leonor Valenzuela na kanyang kinagigiliwan at si Leonor Rivera na kanyang malapit na pinsan. Chingay! Napadala mo na ba sa akin mga Linora, mga sulat? Oo naman, pero matinig ka talaga. Paano kung nagkataon papiliin ka sa kanilang dalawa? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito.
to. Kung sino sa inyo sana, dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pa pumili sa inyo. Patay. Sulat para kay Leonor. Salamat po. Salamat po. Yung kahapong naghahanap, ako ang kasalukuyang nakatapat. Sino nga ba aking hinaharap? Kung tatalikuran din ang lahat. Kahit ilang beses mong try ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Kahit napilitin mong sabay ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Dahil ang pag-ibig ay kayamanan, ginawa lamang ng pandalawa. Kahit ilang beses mong try ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Di rin lingid sa kaalaman ni Orang na siya'y panakipbutas lamang. Samantalang si Leonora naman ay nakatadhanang ipagpakasal sa isang lalaki na panagkasundo sa kanya ng kanyang ina. Bale, 1, 2, 3, 4, at 5. 5 na po sila la. Mayroon pa po ba? Aba, syempre naman ako, ang nabihag ng bayani na inalayan niya ng kanyang tula. Si Binibining Consuelo Ortiga E. Perez. Isang dalagang galing sa prominenteng pamilya sa Espanya na siya rin namang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay, ang pagkakaiba ng kultura at paniniwala. Naririnig mo ba ang sinasabi ko, Rizal? Tila wala ka nang pinapakinggan. Narinig ko ang sinasabi mo. Ngunit hindi ko lamang lubos maisip na yan ang naging desisyon mo sa ating di pagkakaunawaan. Mierda! Stupid ah! Lubos ang pangungulila ni Consuelo sa mga sandaling kay tamis pa ng kanilang pagmamahalan. Naaalala niya pa kung paano niya inilalagay sa kanyang tala-arawan kung ano ang mga kaganapan sa kanilang pag-iibigan. Mahal kong Rizal, labis na akong nangungulila mula sa iyong ngiti. Naway muli na tayong magkita. Sa ulan ng mundo'y gagaan, mundo ko'y gagaan. Malikaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan, tumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang dilaw ko. Hindi rin limit sa kaalaman ng dalawa na ang nag-iisang solusyon sa kanilang alitan ay ang paghihiwalay ng landas. Yun nga lang, hindi nila dalawang matanggap na matatapos na lang doon ang kanilang pag-iibigan. Sino naman po ang sunod la? Ang Haponesang napakagandang dilag, ang susunod na nabighani ni Rizal. Ang kanyang pangalan ay si O. Seisan.
Napansin ni Seiko ang pagkakabahala ni Rizal. Marahil ay nangungulila na siya sa kanyang pamilya, kaya't dali-dali namang nilapitan ito ng dalaga. Maaari ko bang malaman ng iyong iniisip din ako? Wala naman. Sigurado ka ba? Oo naman. Isa ka, wala nang iba. Linunin mo ako sa iyong piling, o pwede bang hingin akin? Mag-iisa ka, wala nang iba. Sa iyong tahimik na tinig, nagdarama lahat ng damdamin. Sabi ng iba ay handa na si Rizal pakasalan ng dilag ngayon kung hindi lamang nag-alok ang mga Kastila ng trabaho sa kanya. Pagkatapos naman ay nakilala ni Rizal si Gertrude Beckett mula sa kanyang sinusunyan. Pilit man nilang iwasan ng isa't isa, ay unti-unti naman silang pinaglapit. Mga salit na nilikha, kakaibang tama. Ang sinig sa'yo, kumutis na kayo mangi. Umasan ba ko dinatala? Bawat ngiting biglang nabura, iyong naipinta. Hiwagan ng iyong tingin na maalipin, kahit saan man madala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y pa iikutin ng dahan-dahan lang, sa gitna man ng daan. The weather's so nice and so hard. You and your sweet mouth, Rizal? See you later, my lady. I have to anything. Dahil sa pagmamadali niya sa pag-alis sa bansang iyon, ay hindi na nakapagpaalam ang binata. Wala naman siyang pag-aalala sapagkat may isa siyang dalagang muling nakilala, si Nelly Busted. Ang sabi nila ay malaki ang impluwensya nito sa mga kaisipan ng bayani. Siya ay mula sa isang kilalang pamilya sa Pranses. Bini, magandang umaga. Narito ako upang katapat ka. Yung nadarama at nahiba ka sa kanila? Alam mo, Ginoo, hindi lihit sa akin alam mo ang mga matatamis na salita ng mga lalaking katulad mo. Iba nga naman ako sa kanila. Nangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan binibigyan. Patuloy na nililigawan ni Rizal ang Binibini, kaya ay nagtagumpay siya.
Ngunit, kagaya ng ibang mga dalaga ay hindi sila nagtagumpay. Kaya ating kilalanin ang kasunod na babae sa buhay ni Rizal, si Suzanne Jacobi. Ang istorya nila ay katulad lamang ng kay Gertrude. Hindi niya mapigilang mahulog ang kanyang loob sa binata. Mahal ko, kumusta ka naman? Okay lang naman. Hindi ba't may kailangan kang gawin sa bayan? Oo, ngunit ang parino lamang ako upang magpaalam sa'yo. Hindi mo na kailangan pang itong gawin. Mag-iingat ka ha? Oo naman, mahal ko. Mauna na ako. Hindi maitanggi ng dalaga na sa magulong mundo ay si Rizal ang kanyang naging pahinga. Ngunit sa kabila ng masasayang alaala nila, ay dumating din ang araw na pinakakinatatakutan ng dalaga. Ang siya ay iwan nito. Matinding lumbay ang idinulot nito sa kanya, kaya't wala siyang ibang magawa kundi ang umiyak. Para po palang ghoster si Rizal la. Bigla-bigla na lang nawawala sa buhay ng mga babaeng iyong nabanggit. Ghoster? Ano naman ba yun, Apo? Ah, wala po la. Sige po, tuloy niyo na po ang kwento niyo. O siya, sige. Habang si Rizal ay nakulong sa dapitan, may isa siyang dalagang kinahumalingan. Si Pastora Necesario Carrion. Isang... Pastora la? Hindi ba't bawal sa kanilang makipagrelasyon? Oo, Apo. Kaya nga hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon dahil mas mahal ni Pastora ang Diyos. Mahal kita! Oo, mahal din kita. Pero mas mahal ko ang Diyos. But I had dreams of my own, I just couldn't let them go. So I apologize for coming into your life, just to break your heart to pieces and leave you with none. I tried my best to stay by your side, but through the rolling seasons we're good at sometimes. We aren't meant to be one. So goodbye to the things we once loved. Sa dinami-rami man ng babaeng nabihag ni Rizal, ay may isang labis siyang kinahumalingan. Ang pangalan ng dalagang ito ay si Josephine Bracken. Isang napakagandang dilag. Masaya sila noong mga unang sandali ng kanilang pag-iibigan. Ngunit agad din itong natapos noong hatulan si Rizal ng kamatayan. Anak ko, paano ba humantong sa ganito ang lahat? Mama, mahal na mahal kita. Alagaan mo yung sarili. Mahal, hindi ko kayang mawala ka. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Sa susunod na habang buhay na lang tayo magkita.
Mahal na mahal din kita. Siya ang pinakamamahal ni Rizal. At doon na natatapos ang aking kwento, Apo. Inabot na tayo ng gabi. Siya, matulog ka na. Sabi mo nga, amiga, mayroon akong kwento sa iyo. Ngunit sana ay hindi makalabas na sa akin. Kasi ako ay hindi napansin sa anak niya sa gabi. Lahat ibang kalesa, naghahatid sa kanya, gabi-gabi. Diaryo, 25 centimos lamang po. Tayo bumili ng dyaryo. Bata! Pabili ng dyaryo. Lahat na yan. Isipin naman ng bata ko siya. Sige, siya ikulala. Mga kapaka. Mga amiga, narito ang balita sa akin. Naku, nabalitaan mo ba na may Pilipino raw na nakapag-imprenta ng mga lahat bago sa mga private. Saksi ng namin yung isang libo na siya barili ng mga Kastila. Siyang tunay. Kahit matagal na ang pananalipas, ang parusahan ng tatlong paring murder, eh bakas na rin ang tungkol sa lahat. At kasunod pa nga ang tayo kay Rizal. Ngunit, nahanga-hanga ang kanyang nakasalit. Dapat ay kaparisan natin siya. Pero na't lumaya, kailangan natin dumalo sa pagkakas. Ngunit, nararapat na tayo magkita sa pagkakas. Siguradong mainit ang mata ng mga Kastila sa atin. Naku, tara tumakbo. Nagkaklase ng mga Pilipino. Hindi na kami muli magpapalupig. Hindi nyo na kami maaapi. Tama. Kalayaan. Kalayaan. Tama! Kalayaan! Kalayaan! Hindi nyo na kami maaapi. Hindi na kami magpapalupig. Ako na nga Di nyo ba naririnig? Tinig ng bayan na radyo. Pinili ko ng Pilipinong di muling malulupig. Tutulugin ang tingin, ang araw ay mag-aalab. At mga puso nagpipi ay magtinilang. Ikaw ay mag-iimamaan, hindi matutuwang.